Magandang hapon po mga kabalyer, buong Pilipinas, lalo na sa mga retirado, mga bayaning retirado. Ngayon, ipagpatuloy ko yung nasabi ko na noong una kong vlog tungkol po sa military career ko. Noong 1977, mas termination po ang mga kabats namin dahil sa mga panahong yon wala kasing enlistment. So nagkataon isig-uwi lahat. Kompleto yung 3 years contract namin sa trainee. Uwi kami lahat. Nagsiuwi sa mga respected probinsya namin. Ngayon, sa parte ko, bago kami pinauwi, may programa kasi ang gobyerno sa mga ma-terminate nga draftee na pa-schoolingon muna 6 months ang schooling, mga technical skills ang schooling, dahil ang programang yon panahon ni Marcos, Presidente Marcos yung senior, na mapakanibangan yung mga ex-draftee, mga mandirigma, na pagka na civilian life na, mayroon silang pagkikitaan na hanap buhay. Ngayon, tapos yung sa panahong yun, nakagraduate ako ng driving and troubleshooting doon sa Leyte Institute of Technology. Noon, kuha na ngayon, Visayas State University na. Ngayon, pinago na 1977. Na matapos naman yung schooling, uwi na kami. Nang mag-uwi na yung kabalyer mong lingkod ngayon, nung umuwi ako, wala kasi akong nagda-drive ako ng mga sasakyan. Wala pang experience wala pang experience ako noon. Nagda-drive ako ng mga sasakyan libre, basta magpahawakan lang ng manubila. Ngayon, pumasok ako ng may hollow block factory kasi dito sa amin, mga prominente nga apelyido, mga Saavedra. Pumasok ako bilang driver pang experience dahil wala akong experience pero ako driving and troubleshooting sa LIT. Nang panahong yon, nang nainip na ako sa drive mga kabalyer, itong abamong lingkod kasi noon first year high school lang nang pumasok sa trainee service. 74 kasi Marcialo yon, kasagsagan ng Marcialo, 72 ang Marcialo, 74 kami nag-trainee, marami kaming pumasok, mga undergrad. Ngayon, pagka fast forward natin nang terminate na kami sa draftee, bali nag-aral ako ulit sa high school. Nag-aral 1978 77 na terminate. 1978 June, pumasok ko sa pag-aaral ng high school. 78 77 78, 79, 80, 81, 82, sa awa ng Diyos, nakagraduate ako ng high school, 82. Nang makagraduate na ako sa high school, sinubukan kong pumasok sa PC.
PC training kasi sa panahong yon 1982 kasagsagan sing recruitment ng PC trainee PC trainee at saka enlistment sa PC doon sa Campitic. Maraming nakakaalam dito. So yung Campitic, yung Camp September 21st movement, panahon pa yon ni Pangulong Marcos, yung senior. Nang nag-apply na kami ng PC, nagpa-enlist kami ng PC, ilang buwan yon hindi kami na-enlist, hindi kami naabutan ng sila number sa PC. Kasi ang pina-priority nila yung mga PC trainee para enlistment. Nangyari, nang wala na hindi kami na-enlist, hindi kami naabutan ng sila number, take-out na yung iba, mga karamihan mga PC trainee. Naisip ko para magkatrabaho rin ako ng medyo hindi ba masyadong mabigat. Total high school graduate man ako. Pumasok ako sa security guard. Sa panahong yon, sa Tacloban, mayroon mang mga security agency noon. Kumuha ako ng license, temporary license ng security agency. Sa awa ng Diyos, natanggap ako, nag-apply ako sa kasagsagan ng yung Isabel. Maraming nakakilala dyan na alam mo yung Isability. Nandyan kasi ang Philippine Postpaid Company dyan sa Isabel. Philpost. Philippine Postpaid Company sa Isabel. Noon, mga structural pa ang ginawa. Structure, mga building. Pumasok kami noon. Nakapasok ako. Na makapasok na, mga nakaisang taon siguro ako doon sa Isabel. Nagkataon naman nga mayroong road concreting sa aming lugar. Yung Kumagay Gumi. Sino nakaalam doon sa Kumagay Gumi? Hapon yun, kumpanyang hapon yun ng kontraktor. Concreting noon magmula sa Maasin hanggang Sugod sa Rilite. Nang malaman ko, umuwi ako sa Mamula Isabel, nag-resign ako sa Bangkaw Security Agency. Tapos nag-apply ako sa Centurion Security Agency. Kasi yung Kumagay Gumi, yung nakapanalo doon sa bidding sa mga security agency, yung Centurion Security Agency. Mga kabalyer, pagkalaman nyo, yung Centurion Security Agency, nung panahon yun, pareha kasikatan niya sa Tamaraw Security Agency sa Manila. Mga matitindi rin ang mga security guard doon sa Centurion. Naging gitter ako sa Kumagay Gumi Construction under ng Centurion Security Agency. Nang maka isang taon na ako doon, nangyari na napag-isip-isipan ko kasi na yung security agency walang security of tenure long yun. Kaya kailangan nga ko babalik ako sa army. Pero sa panahong yun wala na akong plano magpa-enlist sa army. Ang naranasan ko kasi sa army noong trainee draft service ko, ang hirap. Yung mga detachment namin noon sa trainee draftee kami sa Mindanao, Cotabato Lanao, lalo ng Cotabato Lanao, nasahin kami dyan. Isolated ang sundalo. Mahirap. Kaya hindi na ako magkuhan. Hindi na sana ako babalik. Pero mayroon kasing mga mga sabi-sabi na predestination man sa isang tao. Kaya kung
ayaw mo talaga kapag doon ka nakahilira ka doon sa kinabukasan mo, ay doon ka talaga. Gaya ng mga ibang nag-aaral, kagaya ng nag-aaral ng mga abogasiya, gustong makapasar sa bar exam, pero kaya hindi ka talaga abogado, hanggang mapapagod ka naman sa exam, hindi ka talaga papasar kasi yung destination hindi sa'yo. Ganun rin. No, yung nangyari sa akin noong 1986, 86 na tayo. 86 January, napag-utusan ako sa kumpanya ng Gumagay-Gumi na ako ang kukuha ng mga sahod sa kumpanya namin dito sa detachment sa Gumagay-Gumi. Ako ang napag-utusan na ako ang kukuha ng sahod kasi nagpag-usapan namin sa grupo na instead nga ibang tubang, kukunin na lang, paborin sa mga pupunta sa Cebu. Pupunta sa Cebu, pwede ka mag-ayos doon ng mga papilis mo. Kasi yung headquarters namin sa yung Centurion Security Agency, nandoon man sa Cebu. Na matapos yon, nagkataon nga sa akin na ako na ang kuhan, may kukuha doon sa mga sahod, sa mga kasamahan ko. Umabot na kami ng 50 ng mga security. Pero una pa noon, tatlo lang kami mga security guard hanggang umabot ng 50. Nang panahong yon, naging head guard na ako noon. Sa 50 marami na kami. Nang dumating na ako ng punta ng Cebu, ito si Colonel Jose Maitim, retirado na rin, taga-amin kasi yon, taga Buskayan. Barangay Buskayan, Macrohon. Na magkita kami sa barko, nagkasakay kami sa barko, sabi niya nga, saan ka man, Dodge, saan ka pupuntahin ko? Papunta ako ng Cebu. De ikaw, Joe, papuntang Cebu. Ang pagkakala mo kasi ni Joe, na-enlist yun si Joe, na corporal yun kasi PRC graduate man, na pumasok siya sa sundalo, bridge sa corporal ang ranggo. Yung mga kabats niya, private. Ang pagkakalam ko si Jose Maitim, corporal noong panahon yon. Ngayon, nagsaka kami ng barko. Ikaw, Joe, bakit saan ka ba sa Cebu? Siya nga, pupunta ako sa Cebu dahil mag-take out ako ng commission ship. Na-commission na pala siya. Commission ship bilang tenyente. Ayun, nangyari yun. May binanggit pa ko sa kanya, biro lang nga. Ano bang layunin nyo sa pupuntang Cebu? Dalawa kami kasi ni Ramon Bernades. Magkabatch rin kami ni Ramon eh. Sabi niya, sabi ko, pabiro na, magpa-enlist ako do ng army. Sabi na niya, bakit ka magpa-enlist sa army? Ang laki ng sahod mo dyan sa Gumagay-Gumi. Sa totoo lang mga kabalyer, nung panahon ng mga 84-85, yung bilang head guard ko, 1,000 to ang sahod. Mugwardya pa ako ng 8 hours, maliban sa pagka-head guard, mugwardya pa ako ng 8 hours, 1,000 to rin. So, nakasahod ako ng 2,004 ang monthly. Samantalang ang basic pay noong mga panahon yun, sa sarhento, 350 lang ang basic pay. Sa panahon yun. Mura pa eh. Ngayon, fast forward tayo, doon na kami sa Cebu. Nang naisip namin, ito para sa kalaman ng lahat, na lalo na yung mga sundalo nga na-assign ng Camp Lapu-Lapu. Yung kami ni Ramon Bernades, sabi ko, punta tayo sa
Camp Lapu-Lapu, tingnan natin. Yung Camp Lapu-Lapu, ilang taon na yon na hindi kami nakabalik. Kasi sabi ko sa kanya, tingnan natin yung mga ipil-ipil na tinanim namin. Kasi nung para sa kalaman ng mga kabalyer, nakapunta ng Cebu, yung ipil-ipil nga nakaikot ng parade ground, kami ang nagtanim-tanim yan. Binububuan pa namin tubig yan noon. Pagka tinanim ng maliit pa, nilagyan pa namin tubig, inalagaan pa. Nang panahong yon, 1976, 70, ganyan, 76. Nang bumalik na kami, 86, giant ipil-ipil na, mga malalaki na. Mga malalaki na puno. Kukita mo ang mga tinanom natin noon. Kami talaga nagtanim yan, paikot ng parade ground. Nandyan pa man siguro yung mga ipil-ipil hanggang ngayon. Ngayon, madaling sabihin ng mga kasamahan, siyempre magkakwento-kwento na, may mga kabats namin doon, kung hindi ko makalimutan, sila si Sergeant Umang, taga Hinunangan yon. Sergeant Umang, mga sarhinto na. Mga sarhinto ang ranggo. 64 ang siyang number. 650 ang siyang number. Si Sergeant Abellanosa na taga Cebu. Nagkita kami, MP kasi sila ang MP, so nagkita kami doon. Sabi na naman na ni Abellanosa at saka si Sergeant Umang, "Bats, saan kayo pupunta?" Papunta sa G1. Ang akala kasi nila, na-enlist na kami. Sabi na, "Saan ba kayo na-assign, Bats?" "Wala, hindi kami na-enlist, Bats." "Oo, grabe." Pero sila, mga sarhinto na, hindi kami na-enlist. Sabi niya, "Mayroon akong kakilala dyan sa G1. Gusto kayo magpa-enlist?" Sabi niya, "Mayroon akong kakilala dyan sa G1. Si Sergeant Baquiano, Master Sergeant Baquiano. Lapitan nyo." Ang lingid sa kalaman sa mga kabats ko ng mga MP, yung sa Sergeant Baquiano, kasama ko yan sa 11 Taibe. Noon, Alpha Company kami, 2nd Platoon. Kami ang kasama niya sa 11 Taibe. Kami ang kapaksol niyan. Si Baquiano, kami ang kapaksol. Badi-badi kami sa kapaksol. Kani Baquiano. Master Sergeant Baquiano. Ngayon, nang pumunta ko sa D1, nagkita kami ni Baquiano. Sabi ni Baquiano, "O Bats, bakit nandito ka?" Yan ko, mayroon kaya bang may hiring-hiring kasi, Bats, nga may enlistment eh. Diyan mayroon, bakit? Hindi ka ba nasundalo? Hindi, Bats. Hindi ko na-enlist. Gusto mong magpa-enlist? Yan ko, kung tulungan mo ako, o sige, ito, ayusin mo yung papilis. Ayos ang papel. Siya ang chief clerk kasi sa G1. Maniwala kayo sa hindi, 15 days lang, take out ako ng enlistment sa 15 days. Dahil kung hindi pa si Baquiano, wala, kulay latang si Maroyal kay lalo na letter M. Ngayon, ng panahong yon, yung division commander, hindi ko makalimutan, si General de Binagracia. Nang bumaba na si Baquiano sa admin building, diyan kami, marami kami, mga sobrang libo kami sa mga mahigit 1,000 kami sa grandstand ng yung 3ID, Camp Lapu-Lapu. Pag bumaba na si Baquiano, ito, magbasa na ito ng mga serial number. Ngayon, ang sabi ni Baquiano, o kayong mga ex-draftee, maghanda na kayo ng ballpen at saka papel. Ito na ang mga serial number ninyo. Marami rin kami mga ex-draftee. O hindi karamihan ex-draftee, karamihan kasi mga civilian military ang nag-apply. Civilian military, wala yung background ng military, nag-apply ng enlistment, mga civilian. Ngayon, sabi ni Baquiano, makinig kayo, pina-endorso ko lahat ng mga kayong lahat ng mga pangalan na enlist, in-endorso ko kay CG, General de Binagracia. Kaya lang, ang naaprobahan ni de Binagracia, yung mga ex-draftee. Yan ang sabi ni Baquiano, hintay na kami. Sinong, ano kayo?
Ito, marami kuhan kami. Kasi noon, ang take-out noon sa enlistment, linggo-linggo. O, bawat linggo, basal, take-out. Linggo-linggo yun. Tapos i-consolidate yung bawat linggo, yan ang refresher training. Sa awa ng Diyos, nakasama yung pangalan ko bilang private na. Nandyan na yung number ko, sabi ko, magpatuloy ba kaya ako sa pag-army na mahirap para ba ang kalagayan ng army assignment? Pero hindi ko kasi alam yung army na malaking pagkaiba na sa panahong yon. Kasi sa 70s, isolated talaga kami. Yung Cotabato, Lanao, grabe. Pag detachment namin dyan, kami lang. Walang mga tao, walang malayo sa mga barangay. Manila pa noon. Ngayon, di sige. Sabi ni Bakiano, o sige, ayusin niyo yung kanyo. Kailangan nyo kasi yung 18 March, ngayong 18 March 1986, mag-take out kayo. Di handa kami. Problema ko kay wala man namang uniforme. Pumunta ako kay Sergeant ko, kabats na. Sergeant Umang, kabats ko. Kabats. O, diyan, kumusta bats? Enlist ka na. May sinlamber na ko, bots. Ang problema kay take out namin ngayong 18, wala akong gamit. Anong kailangan mo? Kung may combat bots ka na, mayroon. Bigyan kita ng combat bots. Hiramin mo lang yun. Pagka naisuhan ka ng CIA, yung individual clothing allowance sa pagka-enlist, palitan mo lang. Video combat bots na ko. Problema rin yung uniforme. Saan ako kuha yung uniforme? Ito naman si Sergeant Castro, Edgar Castro, taga-Gihulungan yon. Body-body ko yan sa 11 noon, private pa. Pero nagkita kami, nag-eskwela kasi ng basic NCO siya, staff sergeant na. Nagkita kami dyan. Ang sandana namin, Tisoy. Tisoy kasi yun si Edgar Castro. Totoo lang. Tisoy yung tao yun eh. Mataas. Tapos gwapong tao, Tisoy. Puti. Sige, Tisoy, ano pa problema ko, Tisoy? Tulungan mo ako, Tisoy. Matulungan mo ko ng uniforme, isang set nga uniforme. Bakit? Na-enlist ako eh. May seal number ka na, meron. Tingnan natin yung seal number mo. Tingnan niya. Oh, sige, na-enlist ka naman talaga. Binigyan ako ng uniforme. May uniforme na ako. Prescribe yun noon. Yung patig pa. Ito si patig pa yun eh. Ngayon, nang matikot na, i-assign ka man ng infantry battalion. O, assign ng infantry battalion. Nang panahon yon, ayaw ko na magpa-assign sa anumang mga unit sa kung saan man, lalo na kung Mindanao. Ayaw ko na dahil para akong nakuan sa kuan eh. Para akong ang tawag doon na sa experience ko kasi sa ako ang rapte. Ang hirap ng assignment. Sabi ko ni Bakiano, malakas tayo Bakiano siya ang G1 eh. Sergeant Bak, obre, i-assign mo na ako dito sa division. Sabi ni Bakiano, huwag dito sa division ba di? Private ka para ba? Paano yon kung hindi ka makasaludo? Yung post number 3 na yan, discharge post ang pangalan yan. Kasi maraming na-discharge yan. Kung hindi ka makasaludo, private ka, balik ka drafte. Wala. Sabi ko, okay na no. Di saan mo ako i-assign? Sabi ko, tinanong ko siya, saan mo ako i-assign? I-assign kita sa lugar nyo. Ulang sundalo sa amin. Bale? Hindi, mayroon sa Samar. Sabi niya. Nang manarinig ko yung Samar, malapit lang, Liti Samar kasi malapit lang. Ikaw mas maganda na ito sa Mindanao siguro. Hindi. O sige, Samar, nasayin ako ng 50 na ibe. 50 na ibe. Marami kami sa mga ex-dapting kasama, 50 na ibe.
Apa, 18 pala kami. Bilang namin 18 ka personnel na para 50 na ibe. Nang dumating na kami sa 50 sa Barangay Trinidad, ang Batalyon Headquarters kasi noon sa 50 diyan sa may Barangay Trinidad Airport maganda na siguro ang army dito ngayon dahil barangay na, malapit pa sa airport. Anong hanapin dito? Hindi kagaya sa amin nung kami ang drafted trainee, isolated talaga ang assignment. Di doon kami. Nang panahong yon, siyempre ilang taon din akong parang nabura na yung military training ko, yung experience ba. Sabi ko sa sarili, ano kayang gagawin ko pag may ambush? Pag may ambush, anong dapat gagawin? Nang nag-introduce ang 3rd Brigade, 3rd Brigade sa Katarman, na training ng Scout Ranger Orientation Course, class 2 sa 1986, Scout Ranger Orientation Course, nag-apply ako sa naging estudyante ako sa Scout Ranger Orientation Course. Siyempre basic Scout Ranger mga ranger nga wapay mga ngipin, matalim, stroke Scout Ranger Orientation Course. Sa isip ko lang pwede na ito dahil ranger training, masagasaan talaga yung mga technique, tactics sa training. Pumasok 86, naka 4 months kami doon. Nadagdagan ko, parang na-refresh ang military training ko nung ako nag-drafted trainee na matagal nang hindi na-exercise. Nag-refresh doon sa pag-schooling ko ng Scout Ranger Orientation Course. Kami. Ang Scout Ranger parang regular ranger pero walang hindi lang tab na kagaya ng mga ranger. May test mission kami. Test mission kami sa Gamay, Mapanas, Lapinig, Nordin Samar. Yung Gamay, yung Lapinig, Mapanas, grabe namang binuldusay dyan noon. Yung Pakwi dyan, sus. Nakainkwentro kami sa Barangay Sihagon na papasok na kami sa river. Nakainkwentro kami dahil kaming mga combine kasi yon, yung stroke at saka komando ng 19IB. Mga 30 40 siguro may ka-personnel. Combine ng stroke at saka yung komando ng 19. Sa stroke, yung kami sa brigade, the 3rd Brigade. Hindi. Ang stroke kasi, solid-solid kami kasi 50 pala, nag-schooling. So, i-combine yung stroke ng 50 at saka komando ng 19IB. Operate kami. Naka-enkwentro kami dyan sa may Sihagon ng tatawid na kami sa malaking river dyan sa may Sihagon, Barangay Sihagon. Sinakyan pa namin, nagsagwa ng baruto, yung sinakyan pa namin yung LPE. Hindi lang, wala lang, hindi namin alam Sumampa na yung dalawa sigurong bangka na naihatid sa kabilang pangpang. Nang kami na sana, agawan na makapunta doon. Sige, kayo lang, una. Nang sa kalagitnaan na yung pangatlong transport sa bangka na kasamahan namin, mga estudyante, binakbakan yung estudyante sa tubig. Makikita mo talaga yung swerte lang, walang natamaan sa nagsagwa o bangka, yung mga classmate ko. Makita mo talaga nagpratigrais yung yung M16 yung kalaban, yung mga bala ng kalaban, tubig siyempre makita mo yung tubig, talsik. Binakbak kami sa kabilang pangpang, binakbakan namin yung kung saan galing yung putok ng withdraw pa rin. Sa awa ng Diyos walang natamaan kahit isa, patuloy. Na matapos doon, pinakuan pa noon ang
Brigade Commander pa noon si General Ruiz. Ano yung first name ni Ruiz? Federico Ruiz. General Federico Ruiz. Hilonggo yun. Ngayon, pinag-graduate kami. Graduate na kami. Na mag-graduate na kami, balik sa unit. Mga musang na nga mga kuting, mga maliliit. Kaya hindi man, regular ranger, stroke man lang. Pero yung stroke, mga kabalir, o sino nakatesting ng stroke, kung sino nakatraining ng stroke. Kasi yung 1980s kasi, yung stroke ang yan ang basic kasi nga, bago ka mag-ranger, bago ka mag-regular ranger, kinakailangan dumaan ka muna ng stroke. Para sa ranger proper, regular ranger, hindi ka na manibago. Ni-require kasi yun, yung stroke noon. Karamihan stroke. No, hindi, balik na kami. Pagdating na mo sa batalyon, sa Trinidad, lang, mga 2 linggo lang, may assignment na kami. Una naming assignment, doon yung sa norte, balik kami sa norte. Yung Bubon, bukid ng Bubon, Northern Samar. Assign kami dyan. Na-assign ako dyan, isa ako na-assign dyan. Mga kasamahan ko. Puro 50-sikan kami. Bubon. Ang detachment commander namin, si Class 54 man si Second Lieutenant Conrado Godin. Nakikilala kayo ni Godin? Si Godin kasi nandyan ngayon sa Samar eh. Ay yung ano yung area ni mo Sar sa Samar. Yung maraming tahong ba yun? Binta. Basta si Godin nandyan kayo nag-retire na si Godin eh. Sige, palagi pa nga ang contact namin ni Godin. Siya ang aming si Godin ng panahon yun, corporal pa. Kami mga private. Siya ang detachment commander namin noon. Pag ranger ka kasi, regular ranger ka, bigyan ka talaga ng responsibilidad ng madala ng tao. Biro mo ranger ka eh. Di basta-basta yung ranger. Di basta-basta yung triple S ng ranger. Sino nagkaalam sa triple S na ranger? Sino mga ranger dyan? Yung triple S. Triple S, stamina, skill, and spirit. Monay, yan ang katangian ng isang ranger. Oh. Stamina, skill, and spirit. Ngayon, matagal-tagal rin doon sa kuwan. Marami rin kami accomplishment doon. Na-detachment kami sa, pinadala kami kasi sa barangay Bonifacio. Bukid ng Bubon, Northern Samar. Bundok ng Bubon, Northern Samar. Barangay Bonifacio. Marami nakaalam dyan. Yung mga nasa ng 50-sikan, alam nila yon. Ngayon, dumating yung punto na private pa kasi kami. Dumating ang punto na yung mga driver ng 50-sikan na IB, kuwan yun, mga trainee rin. Mga trainee pa, hindi pa na-enlist. Pero kami na-enlist namin. Yung mga, ano yung sin number sa mga trainee noon? Kalimutan ko yung sin number nila. Trainee pa. Ngayon, laging ambos doon sa Northern Samar. Kasi yung area namin from Katarman, Northern Samar hanggang Calbayog, hanggang San Jorge, ang haba ng kuan, ang taas ng area namin. Yung iuwar nang mag sunod-sunod ng mga ambos, vehicular ambos, wala nang mag-drive ng mga driver. Wala nang mag-drive na siyempre matakot ka rin. Takot ka rin sa pag driver man ang ambusin mga kay si driver nga nang ambus doon si yung kasabay ko sa pagka-enlist si Sergeant Ponso. Si Ponso rin stated dating 19IB ambos. Vehicular ambos, driver siya eh. Dagan sila yung si
Sergeant Ubando, retire na ngayon. Rinaldo Ubando, nandyan sa Tacloban ngayon. Kasama ko yan sa Motorpol, driver. Ubando, si Rogelio Bislig, namatay na nga lang si Bislig nung anong taon, 2000. Kasi na kurinti ba, dyan lang sa layason ng Tacloban. Bislig, marami mga kasamahan nyo sa Kamis Motorpol. Kasi wala na mag-drive. Yun na mga admin, si Captain Lisaka, namatay na rin ba si Captain Lisaka? Condolence pala ni mga relative ni Captain Lisaka, Colonel Lisaka, nag-retire rin yun. Tinignan yung mga information sheet namin, kinuha yung mga driver, kasi driver ako driver ang skill ko kinuha. Di pull out ako sa Bonifacio, pinalitan na ako sa Bonifacio, pull out, na-assign ako ng Motorpol. Nung panahong yon, 1987 na siguro, o 87, sobra isang taon ako sa kumpanya 1987. Ang headquarter sa 52nd IB sa may Santa Rita, Samar. Oo, Santa Rita. Ang battalion headquarters. Di doon na kami sa kuan. Wala pa, Kalbayog pa no, Kalbayog pa kami. Kalbayog pa. PFC na ako, doon ako sa Kalbayog na absorb ng Motorpol. Ang Motorpol sergeant namin si Esteban, kalimutan ko na Esteban, namatay na rin, taga Hinunangan. Ang pinanguha kasi ni Esteban, siya ang Sergeant Esteban, siya ang Motorpol CEO, puro taga San Nindite ang kinuha niya, kaya naisama ako. Ngayon sa panahon yon, ordinary activities, drive 6x na ako noon, sumampa ako sa 6x. Yung hindi ko makalimutan yung Isuzu na single tire, hindi double tire ba ang atras, Isuzu 6BD1 na makina, hindi ko malimutan, ang bilis tumakbo yun. Yan ang hinawakan ko noon. Ngayon yung 6x na yon, kinuha yung carrier at saka ginawa ng upuan, yung patalikod ba, escort patalikod, ganyan, patalikod na minodify ang upuan ng tropa. So pagka escort ka, hayahay ka, nakaupo ka pero nakaharap ka sa daanan. Maganda rin yun, estilo yun, style yun, konsepto yun ni Captain Pablio. Captain Pablio, siya ang mong ispore, konsepto niya yun, okay rin yun. Nang matagalan na yung 52nd, lumipat kami ng IWAR. Lumipat kami sa may Santa Rita, Samar. Magmula sa San Juanico Bridge, ay yung touchman namin, Lupig, Alpha Company, papunta roon sa paunahan ba? Papunta Calbiga, kasama na yan, Calbiga. Mayroon pa diyang inambus na kuan detachment, niharas yung detachment papunta roon. Ngayon, nang mangyari yon, kami noon sa kuan pa kami. Ako noon, Motorpol pa ako. Motorpol. Biyahe. Oras ba biyahe, kahit saan biyahe. Noon, mga edad 30 pa ako kape noon. Yung biyahe nga round the clock, kaya ko yun. 5 minutes, idlipin mo lang ako ng 5 minutes, buong magdamag na rin yung magbiyahe. Kaya, throwback muna tayo sa nag-edad na ko ngayon, pumunta ako ng Maynila. Nag-retire na ako.
pumunta ko ng Maynila, 26 hours yun. Magmula sa Maasin hanggang Manila. Wala na. Tulog pa ako sa Maynaga. Sa Maynaga. Oh, ade. Tulog pa ako dyan sa may Bicol Region. Bicol Region pala. 2 oras. Maya-maya pagka nakapahinga na. Drive na naman. Antok na naman. Inuwa na. Makuha na. Ma-deteriorate na yung reflexes pagka may edad na. Ngayon, balik tayo doon. Round the clock. Biyahe. Ang isip ko, mas maganda na rin itong Aris Motorpool kung ambusin o kung malas na talaga nga maambos. Sorry. Ambos. Mas maganda yung hindi ka napagod. Oh, yan ang konsepto ko, hindi ko napagod. Kung tumaan dito, di okay lang. Kung hindi rin, okay rin. Kumbinsihin mo ang sarili ba? Kasi kung hindi mo kumbinsihin yung sarili mo sa serbisyo, tutok ka lang sa serbisyo mo, maraming mga kasamahan akong lumayas. Enlist na, hindi na bumalik. Nang bakasyon lang, hindi na bumalik. Iniisip kasi yung trabaho. Iniisip kasi yung loneliness mo, lalo na pong malayo ka sa pamilya. Kung wala kang pamilya, bihira ka lang magkabakasyon. Kung magbakasyon ka naman na nagkataon na sa area, buwan mo na nga magbakasyon ka, nag-red alert pa, nawala. Kaya yung iba, hindi. Ako, kumbinsido ako sarili. Kinumbinsi ko sarili. Ganito na ito. Kung ano ang sayaw dito sa military, sunod na lang. Pero sa panahon yun, siyempre, pagka natagalan, mapromote ka naman. Pagka napromote ako ng corporal, ganun pa rin sa motorpool ako. Yung corporal ko kasi matagal. Matagal ako na promote ng sarhento. O di, ng corporal. 8 years. Walang kutay. Walang promosyon eh. Alam, mapapromote ka, ikaw lang. Marami kami hindi na-promote. 8 taon. 7 taon. Dapat sana 3 taon lang. Ang time in grade. Time in grade. Ngayon, ang dumating sa puntong yon, siyempre, motorpool pa rin. Motorpool. Nang na-corporal na ako, nag-promote ako ng corporal, hindi ko man, kuha ko kasi, yung pag-aaral kasi, dati pa yon sa high school ako, hindi ako tamad mag-aral eh. Talagang, yung alam mo mga kabalyer, yung buong taon ng pag-aaral sa isang taon, 186 days lang yan. 186 days ang isang taon. Kuha yan. Yan ang pasukan mo, 186 days, isang taon. Wala talaga akong record nga absent dyan, kahit isa. Hindi ako mag-absent kasi desidido ako mag-aral eh. Desidido ako matuto. Ngayon, na-adapt ko yun sa sundalo na ako, ng corporal na ako, may mga career course na kasi, ang sabi nila, mabuti yung may career course dahil sa promosyon, standby ka na, hintay ka na lang sa kota. Kaya nagkumuha ako ng basic NCO course. Anong taon yun? 2000, basic NCO course. Dahil sa Camp Dasa, sa anong lungsod yun? Hinabangan. Hinabangan Samar. Nandyan ang Camp Dasa eh. Doon ako nag-take ng basic NCO course, 3 months. Aral. Nang matapos na, balik batalyon. Top 10 kasi ako, I'm not bragging myself, record shows. Nag-top 10 ako sa basic NCO. 62 kami sa isang class. Nag-number 4 ako sa 62 ka class.
Kaya nang bumalik ko sa unit, sabi ng quarters commandant ko, mamili ka sa staff kung saan mo gusto. Sabi, ilagay ako sa staff. Wala akong hilig sa opisina eh. Kung nga, sir, dito lang muna ako sa kuhan, motor pool. Sige, bahala ka. Basta kung gusto mo mang career advancement mo, mamili ka sa lahat na staff kung saan mo gusto. Wala akong hilig sa kuhan, admin. Motor pool. Nang panahong yon, ng 1995, hindi, 1995, tama, 1995, 1996, nangailangan ng liaison NCO ang 52nd IB assign Tacloban. Panahon yon si Captain Danilo Ferrer noon, ngayon retired colonel, nasa kuha ngayon Mindanao ngayon si Captain Danilo Ferrer.